Mga kaagri, kamusta? Kung nag-iisip kayo kung paano ba talaga magkaroon ng matamis at masaganang ani ng pakwan, nasa tamang lugar kayo. Sa gabay na to, sasamahan ko kayo sa bawat hakbang, mula sa umpisa hanggang sa dulo. Tingnan nyo nga naman to. Di ba nakakatakam? Ganyan kalaki, ganyan katamis. Pero paano nga ba maabot yan? Well, ang sikreto mga kaagri ay nasa tamang preparasyon at alaga at yan mismo ang bubusisiin natin ngayon. Okay, game na! Unang-una sa lahat at pinaka-importante ay ang paghahanda ng lupa. Isipin nyo, ito yung pundasyon ng bahay. Kung mahina ang pundasyon, babagsak lahat. Ganon din sa pagtatanim. Dito talaga nagsisimula ang lahat para sa masaganang ani. So gaano karami ang pinag-uusapan natin? Imagine, sa 1 ektarya, ang target natin ay 7,200 halaman. Wow! Ganyan kalaki ang potential kung gagawin natin to ng tama mula sa simula. So, paano natin gagawin yan? Simple lang, nasa tamang layout yan. Gagawa tayo ng mga planting beds, yung mga kamang taniman na 1 metro ang lapad. Tapos, sa pagitan, mag-iwan tayo ng espasyo, mga 50 centimeters. Para saan yun? Well, yan yung magiging daanan ng tubig para sa patubig at para siguradong hindi malulunod ang mga ugat ng pakwan natin. Napaka-importante niyan. Okay, heto na isang pro tip para sa inyo. Bago pa man tayo magtanim, parang nagluluto lang tayo. Ito yung recipe para sa lupa. Sa bawat 2 metro ng kama, haluan natin ng 60 grams ng 15-15 fertilizer at 3 kilo ng organic matter. Pwedeng compost o dumi ng hayop. Yan yung pampalakas, yung pagkari ng lupa bago pa man dumating yung mga halaman. Ayan, ready na yung lupa natin. Anong susunod? Well, dito na tayo sa medyo delicate part, yung pag-aalaga sa mga baby plants o yung mga seedlings. Dito, kailangan ng extra ingat mga kaagri. So, ano yung pinakamagandang soil mix para sa kanila? Parang 3-in-1 coffee lang to. Napakadali. Una, kumuha ka ng 1 hanggang 2 parte ng lupa. Tapos, lagyan mo ng 1 parte ng compost. At para kumpleto, 1 parte ng buhangin o yung sunog na ipa. Yun lang. Haluin mo lang lahat yan at may perfect seedling mix ka na. At saan natin sila ilalagay? Sa nursery. Siyempre, isipin nyo, eto yung parang baby room nila. Kailangan protektado sila sa malakas na ulan, sa sobrang init ng araw. Pero at the same time, kailangan mahangin para hindi sila magkasakit. Yan ang sekreto sa malusog na punla. Okay, eto. Napaka-importante nito. Tandaan nyo to. Pag magdidilig, sa umaga lang, wag na wag sa gabi. Bakit kamo? Kasi pagbasa yung dahon buong gabi, para kang nag-imbita ng mga fungus at sakit. Good morning watering, iwas sakit. Okay, malapit na silang graduate sa nursery, pero bago natin sila ilipat sa field, kailangan muna natin silang i-train. Ang tawag dyan, hardening. Paunti-unti ilabas natin sila sa araw para masanay sila. Mga 2 o 3 araw lang yan. At pag time na para ilipat, gawin nyo sa hapon pag medyo malamig na, para hindi sila ma-stress, di ba? Ayan, nailipat na natin ang ating mga graduates sa kanilang permanenteng bahay. So, anong kasunod? Siyempre, pagkain. Dito na papasok yung feeding schedule nila para lumaki sila ng malusog at mabilis. Pero teka, paano kung direct seeding o diretso yung buto sa lupa? Mas madali pa. Gawa ka lang ng butas, mga 2 sentimetro ang lalim, tapos lagay mo yung 2 buto. Tapos na. Ganun lang kadali. Okay, para sa feeding schedule, markahan nyo na yung kalendaryo nyo. May 4 na critical dates tayo. Araw 14, araw 28, araw 42, at araw 56. Parang check-up lang yan, di ba? Yan ang mga araw na kailangan nila ng extra nutrisyon. Sa anong ipapakain natin? Sa unang 2 check-up, day 14 at day 28, 10 gramo ng urea at 10 gramo ng 0060. Gets? Okay. Pagdating ng day 42 at day 56, pag medyo malaki na sila, dodoblehin natin. 20 gramo na ng bawat isa. Pero hindi lang pagkain ang kailangan ng halaman, di ba? Kailangan din nila ng proteksyon. So, pag-usapan naman natin yung defense strategy natin. Paano natin iiwasan ang mga problema bago pa man sila sumulpot? Unang-una sa defense, kalinisan. Simple lang, pag may damo, bunutin kasi kaagaw yan sa pagkain. At pag may nakita kayong halaman na mukhang may sakit, wag nang magdalawang isip, bunutin agad para hindi na kumalat pa sa mga kapitbahay niya. Pero may mas magandang tanong. Di ba mas maganda kung mapipigilan natin yung mga peste at sakit bago pa man sila umatake?
May paraan diyan. Isang napakatalinong technique actually. At ang sagot ay crop rotation. Ano yun? Simple lang, pagpapalit-palit ng tanim. Halimbawa, pagpakuha ng tinanim mo ngayon, sa susunod, iba naman. Bakit? Kasi yung mga peste na mahilig sa pakwan, pagbalik nila, wala na silang makakain, nalilito sila. Plus, nakakatulong pa to na ibalik yung sustansya ng lupa. Okay, last part na. Paano kung andyan na talaga yung mga peste at kailangan na natin gumamit ng pesticide? Ito yung last line of defense natin, kaya dapat gawin natin to ng matalino at higit sa lahat ng ligtas. May 4 na rules tayo na hindi pwedeng kalimutan. Parang checklist to. Number 1, magsuot ng protective gear. PPE ika nga. Number 2, i-check ang panahon. Huwag mag-spray kung mahangin o uulan. Number 3, siguraduhing tama ang nozzle ng sprayer mo. At number 4, pagkatapos ng lahat, maghugas ng mabuti. Tandaan, safety first always. At may isa pang smart technique dito, yung tinatawag na mode of action o MOA. Ano yan? Isipin mo yung mga pesticide, may iba't ibang atake yan. May sumasakal, may nanlalason, may pumipigil sa paglaki. Yan yung MOA. Ang sikreto, kailangan mong pagpalit-palitin yung atake para hindi masanay o maging immune yung mga peste. Okay, halimbawa, yung aphids. Ngayong linggo, gamit ka ng pesticide na ang atake ay MOA Group 4A. Sa susunod na linggo, huwag mo nang ulitin yon. Gamit ka naman ng iba, yung MOA Group 5 naman. Para yung mga pesting nakaligtas sa unang atake, siguradong tatamaan sa pangalawa. Gets? Ganun lang yun. Ayan, kumpleto na. Mula sa paghahanda ng lupa, sa pag-aalaga ng mga punla, sa tamang schedule ng pataba, hanggang sa matalinong paggamit ng pamatay peste. Pag sinunod natin lahat yan, di ba? Sobrang laki ng chance natin na magkaroon ng isang napakagandang ani. So heto na, nasa inyo na ang game plan. Kumpleto na ang gabay. Ang tanong na lang, kailan kayo magsisimula? Good luck sa inyong pagtatanim at sana maging matamis at masagana ang inyong ani.